nalungkot po ako kasi may bata po ako, may anak po ako sa ate ko. Nalaman ko na lang po nung dumalaw ate ko na kinuha yung bata sa kanya. Wala akong magawa kundi ibigay kasi nakakulong ka na. Wala na akong isusuporta sa anak mo. Nalungkot po ako dahil napawalay na po sa akin yung bata na naiyak na lang po ako nung nasa kulungan po ako, umiiyak na lang po. Sinisisi ko po ang Diyos kasi parang hindi ko na kaya magbago. Yung bakit nagkaganito buhay ko. Dahil sa paulit-ulit na krimen, hinatulan na siya ng 6 na taong pagkakakulong. Halagang pagdudusahan ko na to yung mga ginawa ko. Kailangan ko nang gawin, kailangan kong tanggapin to kasi ginawa ko ito. Doon na po ako nakakapanginig ng salita ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Doon na po yun, nag-iiyak na po ko, nakakaiba po yun, naramdaman ko, yung nag-share na po yung pastor, sabi, alam nyo ba na mahal kayo ng Diyos? Gaano man karami ang kasalanan nyo, kaya kayong patawarin ng Panginoon. Kaya kakaiba po naramdaman ko para po ako nakukuryente noon na kakaiba po nung nanalangin po sa Panginoon, nagsisiyaw sa Panginoon, tinanggap ko ang Panginoon. Naramdaman ko yung pagyakap niya na mahal na mahal ako ng Panginoon. Ito ang hudyat ng pagbabagong buhay ni Rady. Nang malipat siya ng kulungan, naging bahagi siya ng worship team at Bible study. Dahil dito, nabigyan siya ng Good Conduct Time Allowance dahilan ng pagbaba ng kanyang sentensya. Imbis na 6 na taon, naibaba ito sa 3 taon. Si Jonathan Nombrera, nakilala ko po siya doon sa Muntinlupa. Siya po yung nag-disciple sa akin. Patuloy po ako nagbabasa ng Bible doon sa Muntinlupa. At patuloy din po rin po ang pagdadalo ko sa mga worship, sa mga simba. Dahil sa magandang ugaling ipinamalas ni Rady sa loob ng kulungan, agad din siyang pinalaya. Subalit sadyang malakas ang pang-akit ng mundo kay Rady. Sa pagbabalik niya sa labas ay siya ring pagbabalik niya sa nakasanayang buhay. Nag-backslide po talaga ako. Bumalik po ako sa dati. Bumalik po ako sa pandurukot ko po talaga. Hanggang po nalaman ni Pastor Jonathan, tinawagan niya po si Pastor Jun. Sabi niya, Pastor Jun, hanapin niyo po ulit si Randy. Kasi po bumalik na po sa dati, bumalik na naman sa dati. Nang mabalitaan ito ng kanyang Kristiyanong kaibigan, agad siyang pinahanap sa kakilalang pastor upang matulungan. Hanggang sa pinuntahan po ako ni Pastor Jun, naabutan niya po ako, bangag na bangag po ako. Yun po, yung pastor na yun po ang nagtiyaga sa buhay ko. Hinango niya po ako, sinama niya po ako sa Liang Batangas, doon sa may church niya. Yun po, tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa tinidisciple niya po ako, hanggang sa lalo po makilala muli ang Panginoon. Yun na po yun. Nag-umpisa na po yung pagbabalik loob ko sa Panginoon. Makabalik pa kaya sa tamang landas si Rady mula sa muling pagkakalulong sa droga? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. You know what, Peter? One thing that struck me, how the grace of God never let go of the life of Rady. No? Paulit-ulit. That's so true. If I'm just imagining, no, if I as a father and my son will keep on doing that to me, yung sorry pa, hindi ko na gagawin yun, sorry pa. Yung bang, and then gagawin mo ulit. It is like totally being disrespectful to the one you promised. And that's been the ongoing life of Rady. Yes, and how we saw God's unfailing that's the word. That's the word. Aren't we glad that God's character is so far from ours? Because our patience will last only so much. But sabi nga ni Eric, God's unfailing grace, His unfailing love. In fact, the Bible says, His mercies for us are new every morning. Great is His faithfulness. His faithfulness to run after you. His faithfulness to love you. His faithfulness to ensure that whatever it takes, He's reaching out to you right this moment so that you will turn your heart towards Him, repent, and receive Him as Lord and Savior. My friend, ang tanong, is that what you want in your life? Do you want a new start? Do you want the Lord to be involved in your future? If the answer is yes, all you need to do is pray this simple prayer. Let it be the prayer that comes
from your heart. Just say, Dear Jesus, I am saying yes to you. Yes to your pursuit. Yes to your love. Yes to your grace. Yes to your mercy. Lord, I no longer want to go back to my old life. So I come to you and I repent of all of my sins. I ask for your forgiveness. And yes, Lord, I choose to invite you in my life to be my Lord, to be my Savior. Yes, Lord, to your guidance. And yes, Lord, to your help that I will need every day, so that starting this very moment, I can begin living a life that is truly pleasing to you. A life of faith and a life of commitment towards you. Jesus, thank you for your willingness to go to the cross, to pay for my sins, to purchase me back from a life of darkness and translating me to a life filled with your light. Lord, I receive now this free gift from you. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. We're back on the 700 Club Asia, and we're so glad to have on the show also once upon a time an ex-convict, now a full-time worker of the Lord. Welcome a very old and special friend, although hindi siya matanda, Pastor Noel Alberto. Pastor Noel, maraming salamat sa pagdalaw mo, and God bless you talaga. Kuya Peter, it's an honor na makabalik po rito sa 700 Club. Oo. And then, Eric, you met Eric a while ago. Of course, minsan Eric, na po praise natin God. ay palabas dito yung sa show natin, ang buhay po ni Pastor Noel. And we're so happy to have him once again right here in the studio. Opo. Welcome po, Pastor Noel. At malaking tulong po yun. Marami pong nanonood hanggang ngayon ng pong ating live testimony. Oo, praise God. Yung buhay po ni Raddy ay kaparehas din ng inyong pinagdaanan po, Pastor Noel, nyo. Opo. Sa tingin nyo po, Pastor, bakit bumabalik sa dating gawi ang ibang mga lumalaya sa preso? Ang una po ay yung kakulangan ng support group. Kaya ho, nagbabalik sa mga ganong gawain. At yun na ring bagay na nakakaligtaan yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay hanggat naroon sila sa loob ng bilangguan. Mahalaga talaga yung environment. Yeah. Pastor Noel, napanood natin sa kwento ni Raddy na nagkaroon ng positibong impact sa buhay niya nang marinig niya ang salita ng Diyos sa loob ng pihitan. Meron bang mga preso na tumatanggi sa pagdalo ng mga Bible study groups sa jail? At kung if they resist it, bakit kaya? Kasi nasa loob na sila, hindi ba? Dapat magkaroon sila ng hope. Meron po lalo na yung mga masyadong guilty sa ginawa po nila. Na para bang nasasabi nila na hindi na ako karapat-dapat. Marami na rin po akong na-experience na ganun.
Pero pagka nagwa one-on-one kami, Oh, how do you handle their guilt? Kung alam mo, yan ang ano nila, yung perspective nila, no? Marami na akong nagawang masama. yung lagi ko pong sinasabi na lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Isang bagay lang po ang hindi niya kayang gawin. Na kahit anong sama mo, pag humingi ka ng tawad, hindi maaring hindi ka papatawarin ng Diyos. Amen. Wow. Powerful. That's so true. You know? Pastor Noel, base po sa experience ninyo, ano po yung tumakbo sa isip po ninyo noong binigyan kayo ng sentensya ng pagkakakulong? Ano yung mga una po naging reaksyon nyo, naramdaman nyo na ito ba, sa palagay mo ba, ito rin yung naramdaman po ni Raddy din? Opo. Una sa lahat kasi, bago ko masintensyahan, ay talagang pinapanalangin ko na Lord, matapos na yung kaso ko bago ako mag-birthday. September 2 ang birthday ko, September 1 po, ako nasintensyahan. Kaya nung masintensyahan po ako, ang naisigaw ko na lang sa Peter, yung Your Honor, praise the Lord. Your Honor, praise the Lord. 3 beses po. At sabi nga ni Judge Alconcel, pasalamat ka, bata ka, kung hindi, bitay ka. Grabe. Wow. So, bilang isang pastor na may malawak na karanasan sa prison ministry at counseling, so ano ang nararapat na trato sa mga laya, lalo na kapag sila'y muling bumalik sa lipunan? You know, how can they get integrated again, no? Na kasi marami ginajudge sila eh. Yes. I mean, even if they paid their dues in prison, but still there's a judgment on them. Yun nga po yung nakakalungkot eh, lalo na dun sa mga family. Actually, meron po kami ngayong kasama. 31 years po siyang nakulong. Wow. Noon lang pong last April siya lumaya, tapos bumalik siya sa kanila. Hindi po tanggap ng family. Uy, yun ang unang-una dapat mag-support sa kanya, hindi ba? Opo, yung family po. Kaya nga po napakahalaga ng support group. Wow. So, gaano ka-importante yung support ng isang pamilya? Yan po yung talagang tinitignan ng bawat bilanggo eh. Kasi ang bawat bilanggo na lalaya, walang ibang unang pupuntahan kundi po ang pamilya. Wow, primary talaga yun. Basic na basic. No? Pastor, sa oras po na lumaya ang isang preso, ito siguro nagtatanong din ng marami nating mga kasama ngayon. Nabanggit nyo, yung pamilya, ayaw na tanggapin. Oo. Lalo pa yung siguro, yung mga naging biktima niya. Oo. Dapat po ba na yung lumaya humingi ng tawad sa mga nabiktima niya? O anong approach po ang nararapat sa ganitong sitwasyon? Ang ina-advise ko po, dahil nangyari rin sa akin, yung pong kung nakakilala ka na sa Panginoon, sa loob pa lang ng kulungan, gumawa ka ng paraan, sumulat, para yung mga nagkaroon ka ng pagkukulang o mga nagawan mo ng mali ng mga tao, gumawa ka ng komunikasyon, humingi ka ng tawad. Wow. Katulad po nung nangyari sa akin. Na paglaya ko ay pumunta pa ako dun sa bahay, nakahingi ako ng tawad. At ang maganda po noon, yung anak nung mismong isa sa mga nagawan ko, sabi sa akin, pwede nyo bang tulungan tong anak ko na to para magkaroon ng pagbabago? So, pinadala niya po sa church. Wow, pinagkatiwalaan pa kayo. Opo. Grabe yung galaw ni Lord. Oh, that's a statement of God affirming him. So, Pastor Noel, that's a good suggestion, no? Pero paano kung hindi siya nakahingi ng tawad? Anong hakbang ang pwede niyang gawin? Una po sa lahat, yung paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Kasi minsan talagang hindi mo na matagpuan yung mga naging complainant mo. Ang mahalaga, humingi ka ng tawad sa Diyos. At alam ko po na pagka-sincere ka, ang Diyos na rin po ang kikilos. Amen. So kung may nanonood sa atin ngayon na may mga mahal sa buhay na nasa piitan, ano ang may papayo mo sa kanila? Isa po, sa mga mahal sa buhay ng mga nakakulong, dalawin niyo po. Kasi ang mga bilanggo, wala po yung inaabangan kundi yung dadalaw sa kanila. At alam niyo, lahat po ng dumadalaw, hindi po nakakalimutan niya ng isang bilanggo. Ako, magmula po nung first day ko ng pagkakakulong, lahat ng dumalaw po sa akin, naaalala ko kung sino po sila.
Kaya napakahalaga po. Kung may mga nakakulong po, huwag niyo pong tiisin. Dalawin niyo po. Dahil nandun na po yung tinatawag nating pagbabayad nila ng kasalanan. Kaya dalawin niyo po. That's part of their healing, di ba? Opo. Yung parabang, I'm important to you. That's why you came to visit me, no? Wow, that's so powerful. Kung kayo ay nangangailangan ng payo o ng panalangin, handa ang mga trained prayer counselors ng 24/7 Prayer Center na kayo ay paglingkuran. Huwag mag-atubiling i-share sa kanila ang inyong pinagdaraanan. Sila ay mapagkakatiwalaan. Tumawag lamang sa numero na nasa TV screen. You can also find hope and strength from the Taglish devotional app, Tanglao. You can read through the articles while listening to the voices of some of our friends in CBN Asia, which also includes the hosts of the 700 Club Asia. Download it from Google Play Store, iOS, Spotify, Apple Music at Apple Podcast. Again, thank you very much, Pastor Noel. Grabe yung sinabi mo kanina. That stuck to me, no? Bisitahan mo sila. Yeah. God bless you. Talagang when you know, because you've been there, iba yung pag-minister mo. Yes. Sa aming pagbabalik, makakasama naman natin si Raddy. Yan at marami pang iba pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Diyan lamang kayo. Happy 30th anniversary, CBN Asia. I remember in the early 80s, as an unfaithful husband, I saw Christine watch the 700 Club, at that time being hosted by Pat Robertson. There she gave her life to Christ, and that started our journey to knowing the Lord, because September that same year, I too gave my life to Christ, not realizing that one day, I'll be hosting the show, the 700 Club Asia. How gracious and how faithful and how merciful God is. Praise God. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. We're back on the 700 Club Asia. Kasama natin ngayon si Raddy, isang blessing na makasama ka namin sa programa. Ulit, Raddy, salamat. Welcome, Raddy. Good morning po. So, Raddy, nung malaman mo na kinuha sa ate mo ang iyong anak, umasa ka ba na muli mo siyang mababawi? O gumawa ka ba ng paraan para mangyari ito? Nag-try ka ba? Yun po, nung kinuha po yung bata sa ate ko, ang nasa isip ko talaga na umaasa na makikita ko pa po talaga yung bata. Pero nung nalaman ko po na dinala na po siya sa probinsya at may sinasama ng iba yung babae, so nawala na po ako ng pag-asa dahil ang nasa isip ko na talagang hindi na po ibabalik to sa akin. Hindi na maibabalik ang bata. Pero nung nalaman ko na talagang dinala na doon sa probinsya, yun ang sabi sa akin, pinuntahan po, inalam ko yung address at wala na rabon talaga. So nawala na po na ako ng... Pinuntahan mo yung address? Opo, yung isang tao po nakakilala niya. Okay. So sabi, wala na po dyan, umuwi na po ng probinsya. Kaya nawala na rin po ako ng pag-asa dahil alam ko hindi ko na maano yung bata. Okay. Nung tinanggap ko na po ang Panginoon, pinilit ko po na talaga sa sarili ko, pinilit ko na gumawa ng mabuti doon pa lang sa loob na aking kinalalagyan. Pero meron pa rin na mga pagsubok, nandun pa rin mga tukso. Pero ang ginawa ko, wala po ako naging ibang sandata, kundi ang mag-pray. Nanalangin po ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ayaw ko na po na gawin ito. Kahit dahil tinanggap na kita. Kasi po gusto ko po na maranasan ang patuloy ng kabutihan mo sa buhay ko at sa tulong po ng Panginoon, habang nagpe-pray po ako,
unti-unti po na nakikita ko po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko at naiwasan ko po yung bagay na dapat kong na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Praise God. So Raddy, nasabi mo no, na naghiwalay kayo ng landas ni Pastor Jonathan na naging kaibigan mo, kaklose mo. Ano yung naging dahilan? Bakit nag-backslide ka na uli? Isa rin po na na-impluensya po ako ng mga barkada ko. Ayun. Niyaya po nila ako ulit na, ang sabi nila sa akin, sabi, huwag ka nang mag-hallelujah sa akin kasi sabi ko sa kanila, umiiwas na ako. Sabi ko, umiiwas na ako. So, na-impluensya po ako ulit hanggang sa niyaya nila ako ng uminom, niyaya nila ako ng mag-ganon ulit, mag-drugs. Yun po, simula po noon, nagtuloy-tuloy na po ang pagbibisyo ko na naman. Kaya nung nalaman na po ni Pastor Jonathan na bumalik na ako sa dati, doon na po nakumpisa na pinahanap niya po ako kay Pastor Jun. So, sinabi mo sa kwento mo na tinulungan ka ni Pastor Jun na bumalik sa Panginoon. So, naging madali ba yung process niyan? Sa palagay ko, sa isip ko po na hindi na po ako patatawarin talaga ng Diyos dahil sa ginawa ko. Nagbalik ako sa dati. Kaya mahirap po sa akin yung naging nung sumama ako kay Pastor Jun, parang nahirapan po ako. Kaya ang ginawa po ni Pastor Jun, inayaan niya, nung sinama niya na po ako, sumama po sa kanya, nagdesisyon sumama dahil gusto ko rin po ulit talaga na maranasan ang Diyos sa buhay ko noon. Kaya nagdesisyon po ako, hindi po ako nagdalawang isip, kahit bangag po ako, durog na durog po ako, walang tulog. Nagdesisyon po na sumama pa rin po ako Pastor John. Ang ginawa niya po sa akin, nung dinala na niya po sa Batangas, inayaan niya lang po matulog, magpahinga dun sa kubo. Hanggang sa imasmasan po ako. Raddy, sa lahat ng pinagdaanan mong ito, nasabi mo nga na nakakatagpo mo ang Diyos, no? Ano ang masasabi mo na ipinakita sa iyo ng Panginoon? Salamat po sa Diyos kasi po sa kabila po ng mga ginawa ko, sa kabila po ng mga kasalanan ginawa ko sa Panginoon, nakita ko po yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay ko. At nakita ko na talagang hindi niya po pinabayaan. Sa kabila po ng mga katigasan ng ulo ko, kahit na lagi akong nangangako sa Kanya, pero ang Diyos ni minsan hindi niya pinadama na hindi niya ako mahal. Doon ko po nakita na talaga pong may Diyos na mapagmahal. At humingi po ako ulit ng tulong sa Kanya. Sabi ko, tulungan mo po ako, ayoko na pong bumalik sa dati. Dahil sa kabila po ng mga ginawa ko sa Kanya, hindi niya po hinayaan na talagang magwakas ang buhay ko sa mundong ito ng maaga. Naalala ko kung gaano pinaalala ng Diyos sa kwento ni Raddy na merong Diyos na hindi nag-give up sa atin. Kaya maraming tao ngayon nanonood sa atin, kasama natin na kagaya ni Raddy, siguro gusto mo namang mag-ayos, gusto mo namang magbago, pero ang lakas talaga ng hatak ng kasalanan, ng bisyo sa'yo. Kaya ngayong oras na ito, Peter, panalangin natin ang ating mga kasama ngayon. We will pray for deliverance, that no amount of human will can save us. Kahit anong lakas mo, hindi natin kayang pagtagumpayan ang anumang kasalanan apart from the power of God. So right now, we are praying for all destructive addiction, yes, Lord. For all bondages of sin, yes, Lord. For all vices, if it's gambling, if it's drugs, if it's depression, whatever that is holding on, that is in your life right now, we are praying for deliverance. Jesus Christ, Heavenly Father, send forth the power. Holy Spirit, remove all of these afflictions. Yes. In Jesus' name, there is no power, there is no name given unto man that we can be saved but the name of Jesus Christ. So Jesus Christ, we are believing in you right now that you are the only one who can free people from these bondages, from this sin. Let there be healing from the crown of their heads to the sole of their feet. In Jesus' name,
let there be freedom right now. Yes, Lord. Depression, get out. Yes. Addiction, get out. Yes, Lord. Temptation, get out. Yes, Lord. Addiction of whatever, let it be gambling, let it be social media, whatever addiction, sexual addiction, get out. You have no right in the life of this person. In the name of Jesus, we pray. Amen. Yes, Lord. Yes, and Lord. amen. Yes, amen. Lord. And Father, you said in your word, whatever we bind on earth is Yes. bound in heaven. Yes. Whatever we loose on earth is loosed in heaven. So we bind every kind of addiction. Yes. We bind every kind of spirit Yes. that is controlling your life this very moment. Yes. And we render your plans and schemes Yes. powerless Amen. in the name of Jesus. Yes. Because you said, whom the Son sets free is now free indeed. Amen. Receive your freedom, walk in your freedom, walk in newness of life, for that is God's plan and will for your life. Yes. Live victoriously in the name of Jesus. Yes. Amen Yes, and yes. amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Peter, there Thank are you, Lord. people are battling mental health issues, Yes. physical illnesses. Let this be a reminder to everyone that greater is He Yes. that is in us than he that is in the world. Yes. If you believe by faith right now that God is the most powerful God who Yes, can save Lord. you, believe it by faith, and no weapon formed against you will prosper. Yes. In the name of Jesus, let there be healing in the life of this person. Yes. In Jesus' name. Amen. Amen. And Thank you, amen. Lord. Hallelujah. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. We want to thank again Raddy for joining us. Maraming salamat. Salamat din po sa inyo. Salamat po, Rad. Palain po kayo natin, Panginoon. Praise God. In moments of weakness or despair, we can find comfort in the eternal truth shared by the psalmist in Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. This is the life He desires for you. And it is ours for the taking when we choose to trust and follow Him completely. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Raddy, ito na ba ang tuluyan niyang pagtahak sa tuwid na landas o muli siyang babagsak sa putik ng kanyang nakaraan? Ang kabuuan ng kanyang kwento bukas, same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Ex-convict nakakilala kay Lord, tuluyan na bang magbabago? Makakahanap pa ba ng lifelong partner ang isang dating preso? The Raddy Villardes Story. Dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA.